ng Malacanang, tinuwid natin. Yung lying, alam na po natin. By now, alam na po natin kung sino ang sinungaling at nagsinungaling at patuloy na nagsisinungaling. Natama na po natin yan. Yung blank amount, hanggang ngayon naniningil po tayo ng paliwanag. Bakit blanco? Sino ang nagpuno ng blanco? Meron ba tayong hindi nalalaman na existing fourth chamber or fourth house? At sino-sino ang bumubuo nito? Sapagkat pag may fourth chamber or fourth house, higit po itong makapangyarihan sa regular House of Representatives. Higit po itong makapangyarihan sa regular na Senadong ating kilala at nalalaman. Sapagkat sila po ang may kapangyarihang nagpuno nito. Kahit po wala silang kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas, nalagyan po nila ng halaga ng 100 bilyong piso para mauwi tayo sa 6.32 trillion pesos na taunang budget. Babanggitin ko uli tanungin niyo po yung inyong mga anak na nasa elementary. 1 plus 1, kayang-kaya nilang sagutin yan. 2 plus 2, kayang-kaya nilang sagutin. Mag-advance po tayo. Kung may anak po kayo sa kolehiyo, o kaya kayo na mismo, o kahit yung mga magagaling sa science, yung magagaling sa math, yung mga henyo, tanungin lang po ninyo sila, basic question, kung talagang magagaling to mga to. 3 plus blank, alamin po niyo kung anong sasagot nila. 3 plus blank, baka sagutin kayo, 3 plus blank, ang halagang lalabas sa bibig nila ay 6.32 trillion pesos. Ganun po nangyari para simplihin po natin ang paliwanag dito. May nabasa po ako, slam dunk ang ebidensya. Slam dunk po talaga ito. Hindi pa pwedeng itanggi. At ulitin ko yung isang nagsasalitang kongresista, akala ko ba'y miyembro ka ng Makabayan Black? Bakit hindi ka nanguna sa paglantad nito? Nasaan ang puso mo para sa bayan? At hindi mo man lang ma-acknowledge na ang naglabas nito ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sumasakay sa issue dahil ayaw maiwan sa pansitan. Wala namang masama ron. Lahat ng Pilipino dapat pag-usapan ito. Subalit, tanungin din natin siya. Bakit hindi mo nakita ito? Mambabatas ka Kamo, miyembro ka ng Makabayan Black Bakit hindi mo nakita ito? Hindi ka rin ba nagbabasa ng mga pinapasa ninyong batas? Bakit hindi mo nakita ito? At kung nakita mo ito, bakit hindi ka nagsalita? Bakit hindi mo linabanan? Bakit hindi mo kinondena? Bakit hindi mo kinontra? Sisingilin ka rin namin sapagkat hindi ka totoong ang puso makabayan. Yung miyembro ng Makabayan Black, salita ka ng salita. Bakit hindi mo ito kinondena? Bakit hindi mo ito inilabas? Bakit ngayon ka lang nagsasalita kung hindi inilabas ni Congressman Sid Ungab at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? At doon naman sa mga propagandista ng Malacanang, ang kondenahin po natin ay yung malisyoso at kriminal na fake news. Tama. Kaya nga po tinutama natin, tinutuwid natin, sinesentro natin yung usapin at usapan. Subalit, do not shoot the messenger. Bakit ninyo sinisiraan si Pangulong Duterte? Inilabas na nga niya yung kanyang slam dunk evidence na talagang hitik sa korupsyon ang 2025 budget. Ituwid po natin. Huwag tayong magpagamit. Itong mga propagandista ng Malacanang, ito pag-usapan natin. Ang tanong, sino nagpuno nito? 1, 2, 3, 4 na tao? Ano ang otoridad nung 4 na taong yan na punuan nito? Wala ko kasi talagang kapangyarihan. Pag lumabas na sa Kongreso, hindi pwedeng pakialaman ng Executive Department kahit 1 sentimo sa naging panukala ng Kongreso. Kahit napakapangyarihan, kahit makapangyarihan ng Pangulo, wala po sa kapangyarihan niyang pakialaman yung appropriations bill kagaya nito. Dapat yan isinoli niya sa Kongreso kung hindi siya sang-ayon. Ngayon, kung merong naglagay ng mga halaga, bilyong-bilyong piso, 100 bilyong pisong halaga, sa mga patlang at blankong ito, yun ang dapat nating panagutin. Inyong ipakilala, inyong ilantad. Yan ang dapat nating pag-usapan.
Hindi yung sasabihin agad na fake news. Paano naging fake news? Fake ba to? Ulitin ko shout out kay Asher Kadapan Jr. ng UNTV for getting a copy similar to what I'm showing you now mula sa Senado. At kanya ring sinabi na parehas na walang laman, walang halaga, blanco, yung mga ipinakita namin nung Sabado pa ng gabi sa hawak niya kahapon. Yan ay pinatunayan mismo ni Asher Kadapan Jr. ng UNTV. Shout out sa iyo. Maraming salamat sa iyong pag-validate ng aming ipinakita. Maraming salamat kay Pangulong Duterte sa iyong maisog na paglalahad ng katotohanan at kay Congressman Sid Ungab. Alam mo ninyo, just a side story, doon kami po'y nagpupulong nung gabing yun, nung nakita ni Pangulong Duterte, talagang nagalit, nakita ko nagalit si Pangulong Duterte. Ang sabi niya, obligasyon ng kahit na sinong Pilipino na makakahawak nito at makakakita nito na ibulgar. Because this is criminal. Kaya nga yung tinatanong natin doon sa miyembro ng Makabayan Black, bakit ngayon ka lang nagsasalita nung inilabas ni Pangulong Duterte itong kulang-kulang na unlawful, illegal, immoral na Bicameral Conference Committee final report? Bakit ngayon lang? Ikaw ang miyembro ng mababang kapulungan ng Kamara. Dapat noon mo pa kinundi na kung totoo na ang puso mo ay para sa bayan. Kung totoo na ikaw ay makabayan. Sa mga fact-checkers, tahimik. Shout out din sa mga fact-checkers. Napakatahimik ninyo. Wala na hong remedyo to. Huwag nyo nang ispinin. Wala po, hindi ka ispin-ispin ito. Yung mga fact-checkers, ayan po, nasa harapan ninyo, nakakabingi ang inyong katahimikan. Bakit? Kasi si Pangulong Duterte ang maisog na naglantad nito. Kasi si Congressman Sid Ungab ang nakadiscovery nito. Kaya ayaw ninyo itong sundan. Yan ang katotohanan. At bukod sa fact-checkers, yung mahilig mag-rally na impeach Sara, ito ang inyong ipagralihan, impeach Marcos. Bakit hindi ninyo malabas sa bibig ninyo na ito'y talagang ka-impeach? This is a clear culpable violation of the Constitution. This is a clear betrayal of public trust. Malinaw yan. Yung inyong mga political persecution na sinasabing confidential fund, 6.32 trillion pesos ang nakataya dito. And this is criminal. Tama si Pangulong Duterte. Kung sino man ang nagpuno ng mga halagang ito, falsification po yan. Bakit? Final at complete report na po ito Ibig sabihin, kung sino man ang susulat dyan, sundan natin yung nagiging palusot ng isang senador na pinasilip daw niya sa kanya mga staff at siguraduhin walang blanco. Kung mga staff ninyo ang naglagay ng halaga rito, criminally liable ang mga staff ninyo. Bakit? Wala silang otoridad bilang mga mambabatas at miyembro ng third chamber na isa ring illegal at unconstitutional na tinatawag nating Bicameral Conference Committee. Wala po silang otoridad na punan ang mga blanco rito. So kawing-kawing na kaso na po ito. Romulo D. Mansanto, lantaran na, Attorney Vic. Tama po, lantaran, sukdulan ang pangbubudol. Kay Ruth Simas, salamat sa iyong pagsunod. Kay Elsa Palabrica Lapis, maraming salamat. Kay Jenena Coralde, marami pong salamat. At ganun din, pwede ba ibalik ang tinanggal na budget sa GAA sa isang ahensya? Iniutos daw ni Marcos ibalik yung tinanggal sa PNP. Wala akong kapangyarihang mag-budget ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas Unang-una, alam mong sablay yung pinirmahan mo pa. Kaya nga yung panawagan noon, dapat ibinalik mo na lang, binito mo na lang at nag-operate ka na lang sa isang re-enacted budget. Although, yung 2024 budget to, unconstitutional din yun dahil mula sa original na panukala ng Executive Department, na 200 billion plus lamang ang program appropriation, nauwi ito sa around 800 billion. Bakit?
tinira na naman eh. Kinana na naman, minaniobra na naman ng Bicameral Conference Committee noong 2024. Pero mas malala ho ito. Higit na po silang tumapang with impunity na. Wala na. Ang budget po natin, blanco. Tama si Pangulong Duterte, blank check. Bahala ka kung magkano gusto mong gastusin, basta pipirmahan namin yan. This is akin to or similar to issuing a blank check. Ito po ang katotohanan. Ito ang dapat natin pag-usapan. Kay Catherine Bulan, good morning, magandang umaga rin. Kay Leon Aldacay, magandang umaga. Kay Madison Betancourt, nasa DNA ho talaga, Madison, nasa DNA, nasa dugo nila. Kay Rodolfo Labaton Jr., kay Susan Martinez, kay Sheila Ibasan, at kay Nel Dalen. Checkmate silang lahat. Tama po yung term ninyo. I like your term. Checkmate. Checkmate na po dito. Yung mga fact-checkers, do something for the country. Minsan naman gumawa kayo ng kaunti para sa bansa. Do your fact-checking. Gumawa naman kayo. Para sa bansa naman. Para sa bansa naman. Lantaran na po tayong linoloko eh. Lantaran na po tayong binubudol. Araw-araw tayong binubudol. Gumawa naman tayo ng para sa bansa. Unahin naman natin ang interes ng bansa. Kawawa naman tayo. Kawawa naman yung mahihirap. Kawawa naman yung kabataang Pilipino. Makikita natin kung paano tayo sinasalaula. Nariyan na kinuhaan ng 60 billion ng PhilHealth. Nariyan na kinuhaan ng 50 billion ng Land Bank. Nariyan kinuhaan yung 25 billion ng Development Bank of the Philippines. Nariyan na kinuhaan ng 117 billion pesos ang PDIC, ang Philippine Deposit Insurance Corporation. Nariyan na binigyan ng zero budget o appropriations ang PhilHealth ngayong taon. Sukdulan. Subalit hindi po sila nakontento. Kailangan tayong kumilos na. Labanan natin ito. Tahasang pangbubudol. At grabe po yung guts at gal at yung temerity nung nagsabing fake news. Anong fake dito? Mismong reporter na ng UNTV na hindi namin kilala, yung Ashner Cadapan Jr. Sinabi niya pareho yung kopya na hawak niya, na kinuha niya mismo sa Senado, panay blanco. Hindi kakayaning ipaliwanag ito legally. This is criminal negligence in full display. At kahit na sinong mambabatas, ang sasabihin hindi niya nakita, hindi sa hindi mo nakita. You were not doing your job. You were not faithful sa iyong oath of office na magsisilbi ka ng tapat ng naayon sa saligang batas. Tapat ba ito? Paliwanag ninyo, katapatan ba ito sa sambayan ng Pilipino? Kinakailangan itong pinag-uusapan natin. Hindi pwedeng sabing nautusan ko sa staff ko, bantayan yan. Magpalit kayo ng trabaho ng staff mo. Siya gawin mong senador, mag-staff ka na lang ng staff mo. Kasi hindi mo ginagawa yung trabaho mo eh. Hindi ho tayo sa nakikipag-away. Ayaw natin ng away. Subalit, hindi ko masisikmura na linoloko ninyo ang mamamayang Pilipino. Pinagkatiwalaan kayo, pinairam kayo ng mandato, gawin naman ninyong tama yung trabaho nyo. This is a very important piece of legislation. Mahalaga ito. Budget ito eh. Bakit? Pagdating sa mga ayuda ninyo, aprobado. Bakit pagdating sa hearing patungkol sa mga ayuda ninyo, present kayo? Bakit pagdating sa final four ng Bicameral Conference Committee, blanco, pirmado pa rin ninyo? Yan ang ating dapat panagutin. Pagdating sa mga unprogrammed appropriations or pet project ninyo, sa PDAF ninyo, pork barrel ninyo at ayuda budget ninyo, nakabantay kayo. Bakit pag interest na ng mamamayang Pilipino, nagtutulog-tulugan kayo? Singilin po natin mga kababayan. Singilin po natin. I know many people will become upset because of what President Duterte, Kong Sid, and I was part of those who revealed this one. Maraming magagalit. At marami ho nagsabi sa akin, baka pagtulong-tulungan ka niyan sa kanilang mga balwarte, hindi ka tulungan, hindi ka iboto. Hindi na po eleksyon lamang ang nakataya rito eh. Kinabukasan na po ng sambayan ng Pilipino. And it is my duty, in my humble capacity as a lawyer, na ipaliwanag sa inyo, pasimplihin at dalhin ang mga mahalagang usaping panlipunan kagaya po ng pambubudol na ginagawa sa atin ng administrasyong ito. Alam ko
kagaya ko na nanonood at nakasubaybay, galit na rin ho kayo. Hindi po namin kaya ng kami lang. Magtulong-tulong po tayo. Maisog ng linahad ni Pangulong Duterte ang anomalyang ito. Grabe ho ito. Grabe ito. At hindi may tatanggi ito dahil recorded po yung kanilang signing, di po ba? Isang naka-decorate pa yung Malacanang nung signing. Ito po pinirmahan nila, blanco. Ating tanungin, sino ang nag-isip na iwanang blanco ito? At higit sa lahat, sino ang nagpuno o nag-fill up ng mga blankong ito? Kinakailangan malaman natin, panagutin natin, criminal po iyan. Hindi pwedeng walang naglagay niyan. Dahil tama naman yung Malacanang eh. Tama o yung Malacanang. Wala akong blanco sa GAA. Pero nakalimutan nila, dahil salita sila na salita, tanungin natin, sino nagpuno ng mga blankong ito para hindi naging blanco ang GAA? Alam ninyo, pinirmahan ninyo eh. Wala akong nagsabing may blanco ang GAA, wala nagsabi. Wala akong nagsabing may blanco ang GAA. Ang sinasabi natin, panay blanco, itong final document na naging pundasyon ng GAA. And banggitin ko lang din, sinabi sa akin kanina na nagpahayag ng salita si Senator Bato de la Rosa. At sinabi niya na hindi siya pumirma at nakita din niyang blanco ang Bicameral Conference Committee report. So, yung isang nagsasabing siya ay miyembro ng Makabayan Bloc, wag na ho nating lansihin muli ang Pilipino. Hindi po makabayan ang puso nyo. Inantay nyo pa si Pangulong Duterte, inantay nyo pa si Congressman Sid Unga bago ka nagsalita. Pero kung hindi inilabas ito ng maisog na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi ka namin maririnig. Kabahagi ka rin ng malaking conspiracy. Kabahagi ka rin ng malaking cover-up. Yan ang katotohanan. So maraming salamat kay Congressman Sid Unga ba. Congressman Sid, you did the Filipino people a very big favor sa paglabas mo nito. Huwag kang masiraan ng loob. Huwag mong pakikinggan yung mga bashers. Hindi yan magtatagumpay. Yung salita nila na fake news over a slam dunk piece of evidence. Wala po silang panama dito. At kaya ho may mga record may minutes po lahat ng transaksyon sa gobyerno na kasing selan at kasing halaga nito. Dahil hindi po inosenteng papel ito, ulitin ko, may evidentiary value ito. At ang unang evidentiary value nito, pag dumating na po sa Korte Suprema yung isang petisyon o maraming petisyon challenging the constitutionality of 2025 budget, mahirap naman i-dismiss na lamang basta ng Korte Suprema ito. Andyan na po yung ebidensya, mismo pirmado ng miyembro ng Bicameral Conference Committee report. At hindi po totoo, isa pang fake news. Hindi po pwedeng sabihing draft ito. Kailan pa inaaprubahan ng draft? Tanong po nyo, doon sa sinasabing draft ito, bakit kailangang aprubahan ang draft? Draft nga eh. Ang draft, pwede mong gusutin, tapon diretso sa basura. Kasi nga, draft. Ito po hindi draft. Aprobado po ito, pirmado. Yung chairman ng Senate Finance Committee, pirmado rin ng chairman ng House Committee on Appropriation. Pwede ba draft yan? Ito po ang naging pundasyon ng ating budget. So mga kababayan, kaya po tayo nagmabuti uli na humarap sa inyo ngayong araw para pag-usapan natin. Ang layunin po natin ay ibalik sa sentro yung usapin. Huwag po tayong lumihis, huwag tayong magpadala doon sa mga maling naratibo at yung mga sumasakay sa usapin at tila gusto nila gawin yung pang-hijack ng Bicameral Conference Committee. Not for anything, dahil ang dami pong mga salita na hindi mabubuting ibinato kay Pangulong Duterte. Not that he mind. Hindi matibay si Pangulong Duterte. Linalagay ko lang sa sentro muli ang usapin. Ito po ay maisog na inilahad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ito pong pagbubunyag na ito ay nagawa dahil din sa maisog na Congressman Sid Ungab. Sila po ang ating pasalamatan. At yung nagpapakilala na siya'y Makabayan Bloc, wala pong puso para sa bayan yun. Hindi po yun magsasalita
kung hindi na ilabas ito ni Pangulong Duterte. Huwag po tayong magpapalinlang at hindi po rason, hindi po dahilan at hindi po legal excuse na hindi nila nakita na may mga blanco. Milyong-milyong piso ng budget mula sa pera ng Pilipino ang kinukuha nyo. Magbabasa lang kayo ng panukala ninyong sariling panukala po nila ito eh. Hindi nyo pa binabasa. Ano ginagawa nyo sa Kongreso? Ano ginagawa nyo sa Senado? Iaasa ninyo sa mga staff ninyo. Liting ko, magpalit kayo ng trabaho ng staff nyo. I-promote mo yung staff mo. I-demote mo sarili mo. Promote mo yung staff mo. I-demote mo sarili mo. Siya gawin mong senador, ikaw mag-staff ka na lang nung staff mo magiging senador. Yan ang dapat nating gawin. Huwag po tayong magpapadala, huwag tayong magpapalinlang, at huwag tayong susunod sa maling naratibo. Again, I am just here to relate to you information na makatotohanan, makabuluhan, at pinipilit ko pong pasimplihin ang ating mga usaping panlipunan. Marami po nagme-message, hindi ko lang po talaga mabasa lahat dahil napakahalaga po ng ating binabalangkas na issue ngayon. At kay Sam, bakit daw po sabi ni Bongbong na nagsisinungaling daw po si Tatay Digong? Sapagkat nagsinungaling sa kanya yung nag-feed sa kanya ng maling impormasyon. Kaya mali-mali din yung kanyang ginagawang pagpapahayag. Ang sinabi sa kanya nung kusino man, may blanco daw po sa GAA. Hindi naman GAA ang sinabi. And simula nung naituwid natin na hindi naman GAA ang pinakita, kundi yung naging basihan ng GAA, tumahimik po sila. At kung ano-ano ng paliwanag ngayon ang linalabas ng mga mambabata sa Senado, ang Kongreso tahimik pa rin except yung isa hong sumasabay lang sa usapin na hindi naman talaga makabayan at walang puso para sa bayan. So ito po'y gagawin natin patuloy, susubaybayan po natin ito. Maraming salamat po at pinahintulutan ninyo kong patuloyin sa inyong bahay, sa inyong tanggapan, sa inyong sasakyan at kung nasan man po kayo. Sa lahat po ng Pilipino sa mga bahagi ng mundo, maraming salamat. Pagmalasakitan po natin ang ating bansa. Pagmalasakitan po natin ang mamamayang Pilipino. Ngayong 2025, magkaisa po tayo, magsama-sama po tayo, labanan natin ang korupsyon. Dahil pag tayo nagsama-sama at nagkaisa, ngayong 2025, posible ang pagbabago. Ako po muli, ang inyong kasama, si Attorney Vic Rodriguez.